Hindi lahat ng malalaking aso ay mapanganib, pero may ilang breed ng aso na sobrang lakas, napaka-protective at mahirap kontrolin kapag napunta sa maling owner. Sa video na ito, alamin natin ang 20 powerful dog breeds na maaaring magdulot ng seryosong panganib kapag hindi dumaan sa tamang training, socialization. Pero bago tayo magsimula ay paki-comment naman sa ibaba ng video na ito kung anong lahi ng aso mo. At kung wala ka pang aso ay anong gusto mong breed ang nais mong alagaan. Kaya naman simulan na natin. Number 20, the powerful Italian Cane Corso. Ang Cane Corso ay isang malaki at muscular na guard dog mula sa Italy. Nagmula ito sa mga sinaunang Molosser type dogs na ginamit noon sa mabibigat na trabaho. Kalaunan, naging bantay ito ng bahay at bukid, katulong sa paghawak ng mga baka at kasama sa pangangaso ng malalaking hayop. Ang pangalan nitong Cane Corso ay karaniwang iniuugnay sa ibig sabihin na guard dog o bodyguard dog. Bagay ito sa natural nitong ugali. Kilala ang Cane Corso sa pagiging alerto, confident, matalino at protective sa sariling pamilya. Pero hindi ito asong pwedeng palakihin ng walang malinaw na training. Habang papi pa lamang, kailangan na itong masanay sa ibang tao, lugar, tunog at hayop. Kapag hindi ito nasanay sa labas ng sariling bahay, maaari nitong isipin na banta ang bawat estranghero. Mahalaga rin ang basic commands tulad ng sit, stay, calm at maayos na paglalakad gamit ang leash. Hindi kailangan ng pananakit o pananakot. Mas epektibo ang kalmado, firm at consistent na training. Kailangan din nito ng araw-araw na exercise at mental activities. Kapag palaging nakakulong at walang ginagawa, maaari itong maging bored, mapanira o sobrang teritorial. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga kumakalat na eksaktong bite force number nito, pero malinaw na napakalakas ng katawan at panga ng Cane Corso. Kapag nawalan ito ng kontrol, maaari itong magdulot ng malubhang pinsala. Sa tamang owner, maaari itong maging kalmado, loyal at mapagmahal. Pero dahil sa laki, lakas at matinding guarding instinct nito, hindi ito magandang piliin ng baguhang owner. Number 19, Turkey's Independent Kangal Guardian. Ang Kangal ay isang malaking livestock guardian dog mula sa Turkey. Ang trabaho nito ay bantayan ang mga tupa at ibang hayop laban sa wolves, jackals at iba pang predator. Hindi ito herding dog na nagtutulak ng mga tupa sa isang direksyon. Tahimik itong nananatili malapit sa kawan at nagmamasid sa paligid. Kapag may nakita itong panganib, pumupuwesto ka agad ito. Madalas ay tumatahol muna ito upang takutin ang predator. Ang layunin nito ay pigilan ang kalaban na lumapit, hindi agad makipaglaban. Malaki, mabilis, matibay at independent ang Kangal. Pinalaki itong magtrabaho kahit walang taong laging nagbibigay ng utos. Kaya kaya nitong magdesisyon ng mag-isa kapag may napansin itong panganib. Magandang katangian ito sa bukid, pero maaari itong maging problema sa ordinaryong bahay. Kapag kulang sa socialization, maaari nitong ituring na banta ang kapitbahay, bisita, delivery rider o ibang asong dumaraan lamang. Hindi rin ito bagay sa maliit na apartment. Kailangan nito ng malawak at secure na lugar, regular na exercise, at owner na nakakaintindi sa livestock guardian breeds. Madalas sabihing ang Kangal ang may pinakamalakas na kagat sa lahat ng aso. Pero walang maaasahang world record na nagpapatunay sa eksaktong 743 pounds per square inch na madalas makita online. Ganun pa man sa sariling pamilya at mga hayop na kilala nito, maaari itong maging kalmado at protective. Pero hindi ito asong agad magtitiwala sa lahat. Kailangan nitong ipakilala ng maingat sa bagong tao at bagong sitwasyon. Sa tamang kapaligiran, maaasahan itong bantay. Pero kapag napabayaan ng training, maaring maging seryosong problema ang laki at pagiging teritorial nito. Number 18, the strong and confident Rottweiler. Ang Rottweiler ay isang malakas na working dog mula sa Germany. Ang mga ninuno nito ay ginamit noon sa paglalakbay kasama ng mga baka. Kalaunan, naging kilala ito sa bayan ng Rottweil kung saan ginagamit ng mga butcher upang magtaboy ng baka at humila ng cart na may dalang karne. Kailangan sa trabahong iyon ng lakas, tibay, intelligence at pagiging protective. Nang mabawasan ang paggamit ng mga asong humihila ng cart, ginamit ang Rottweiler sa police work, search and rescue, protection at iba pang serbisyo. Kilala ito sa pagiging confident at mapagmasid. Hindi ito laging agad nakikipagkaibigan sa estranghero. Karaniwan muna nitong tinitingnan at sinusuri ang bagong tao. Natural din itong protective sa pamilya at bahay. Pero hindi ibig sabihin na dapat itong turuang maging agresibo. Ang isang maayos na Rottweiler ay dapat kalmado, kontrolado at marunong sumunod. Habang bata pa, kailangan na itong masanay sa visitors, ibang aso, mga bata at iba't ibang lugar. Mahalaga rin ang supervision kapag kasama nito ang maliliit na bata.
Kahit playful lang ito, maaari itong makabuwal dahil sa bigat at lakas ng katawan. Totoong lumilitaw ang Rottweiler sa ilang reports tungkol sa malulubhang dog attacks, pero hindi sapat na pangalan lamang ng breed ang tingnan. Mahalagang malaman kung paano pinalaki ang aso, kung nakatali o nakakulong ba ito palagi, kung tinuruan ba itong manakot, kung may sakit o nasasaktan, at kung responsable ba ang owner. Kapag nawalan ng kontrol ang isang malaking Rottweiler, mas malaki ang posibleng pinsala kaysa sa maliit na aso. Pero hindi rin tama na isipin na agresibo ang lahat ng Rottweiler. Kapag maayos ang breeding, training at socialization, maaari itong maging loyal, playful, gentle at mahusay na family companion. Number 17. The alert and intelligent Doberman. Ang Doberman Pinscher ay binuo sa Germany noong late 1800s. Pinangalan ito kay Louis Doberman, isang tax collector na gustong magkaroon ng matapang at mapagkakatiwalaang asong sasama at magbabantay sa kanya habang nagtatrabaho. Dahil dito, naging kilala ang Doberman bilang mabilis matuto, alerto, matapang at mahusay na protection dog. Pero hindi ito ipinanganak na gustong umatake ng tao. Ang ugali nito ay malaki ang epekto ng breeding, training, socialization, kalusugan at paraan ng pagtrato ng owner. Kailangan ng Doberman ng araw-araw na physical exercise at mental activity. Kapag kulang sa galaw, pakikisalamuha at tamang training, maaari itong maging sobrang balisa, protective o mahirap kontrolin. Kapag responsable ang owner, maaari itong maging loyal na family companion at maaasahang bantay. Pero dahil mabilis, malakas at matalino ito, kailangan nitong magkaroon ng malinaw na rules at consistent na pag-aalaga. Number 16. The energetic Siberian Husky. Ang Siberian Husky ay isang working dog na ginawa para humila ng sled sa mahahabang biyahe sa malamig na lugar. Kilala ito sa bilis, tibay at mataas na energy. Karaniwan din itong friendly sa tao kaya hindi ito natural na guard dog. Pero mayroon itong malakas na instinct na humabol. Dahil dito kailangan itong bantayan kapag kasama ang maliliit na hayop tulad ng pusa, manok o kuneho. Magaling din itong tumakas. Maaari itong maghukay sa ilalim ng bakod, tumalon o humanap ng butas para makalabas. Kaya kailangan ng matibay na bakod at regular na exercise. Kapag kulang sa galaw at gawain, maaari itong maging magulo at mahirap kontrolin. Hindi dahil likas itong masama, kundi dahil hindi na ilalabas ng tama ang sobrang energy nito. Number 15. The reliable German Shepherd. Ang German Shepherd ay isa sa pinakakilalang pulis at military dogs sa mundo. Matalino ito, mabilis matuto at kayang gawin ng iba't ibang trabaho tulad ng paghahanap sa nawawalang tao, pag-detect ng illegal substances at pagbabantay. Malakas at protective din ito pero hindi ibig sabihin na agresibo agad ang bawat German Shepherd. Kapag maayos ang breeding, training at socialization, maaari itong maging kalmado, masunurin at mapagmahal sa pamilya. Nagkakaroon ng problema kapag hindi ito nasanay sa ibang tao, laging nakakulong o tinuruan gamit ang pananakit. Dahil malaki at malakas ito, seryoso ang maaaring mangyari kapag nawalan ng kontrol ang owner. Kaya kailangan nito ng malinaw na training, regular na exercise at responsableng pag-aalaga. Number 14. The High Energy Belgian Malinois. Mas magaan at kadalasang mas mabilis kumilos ang Belgian Malinois kaysa German Shepherd. Ginagamit ito ng ilang pulis at military units dahil alerto, matalino, mabilis matuto at napakataas ng drive nitong magtrabaho. Pero ang mga katangiang ito rin ang dahilan kung bakit hindi ito bagay sa lahat ng pamilya. Hindi sapat dito ang simpleng maikling lakad araw-araw. Kailangan nito ng matinding physical exercise, mental training at malinaw na gawain. Kapag palaging walang ginagawa, maaari itong maging sobrang balisa, mapanira o mahirap pigilan. Hindi masamang pet ang Malinois pero ginawa itong working dog. Kaya kailangan nito ng owner na may sapat na oras, kaalaman at karanasan sa paghawak ng high-energy dogs. Number 13. The Unpredictable Wolf Dog Hybrid. Ang Wolf Dog Hybrid ay anak ng domestic dog at wolf or mula sa mga asong may malapit na wolf ancestry. Mas komplikado itong alagaan kaysa ordinaryong aso dahil maaring hindi malinaw kung gaano kalakas ang wild behavior na lalabas habang lumalaki ito. Ang ilan ay maaring mahiyain at laging gustong tumakas. Ang iba naman ay maaaring magkaroon ng malakas na prey drive, territorial behavior o hirap sumunod sa normal na training. Hindi rin pare-pareho ang ugali ng bawat hybrid. Kahit magkapatid, maaaring malaki ang pagkakaiba ng kanilang behavior. May mga lugar na mahigpit o tuluyang nagbabawal sa pag-aalaga nito. May dagdag ding problema sa rabies rules dahil hindi pareho sa ordinaryong aso ang mga patakaran para sa ilang wolf hybrids.
Dahil dito hindi ito angkop sa karaniwang tahanan at hindi dapat alagaan dahil lamang maganda o kakaiba ang itsura nito. Number 12, the powerful Bull Mastiff Guardian. Ang Bull Mastiff ay binuo sa England upang tulungan ang mga gamekeeper na mahuli ang mga taong iligal na nangangaso sa malalaking lupain. Kailangan noon ng asong tahimik, matapang at sapat ang lakas para pabagsakin at pigilan ang isang tao hanggang dumating ang bantay. Dahil dito, malaki at muscular ang Bull Mastiff. Maari rin itong maging natural na protective sa bahay at pamilya. Pero madalas ay kalmado at affectionate ito kapag kasama ang mga taong kilala nito. Ang hamon ay ang laki nito. Kahit hindi nananakit, maaari nitong matumba ang bata o matandang tao kapag naging sobrang excited. Kailangan itong masanay sa visitors, ibang aso at iba't ibang sitwasyon habang bata pa. Hindi kailangan ng marahas na training. Mas epektibo ang calm, firm at consistent na paghawak. Number 11, the Big Game Hunter Dogo Argentino. Ang Dogo Argentino ay isang malaki at athletic na aso mula sa Argentina. Ginawa ito para mangaso ng grupo sa malalaking hayop tulad ng wild boar at puma. Kaya malakas ito, matapang at may mataas na prey drive. Hindi tama ang sabihing palagi itong gustong makipaglaban. Pero dahil sa hunting background nito, kailangan itong kontrolin ng maayos kapag malapit sa maliliit na hayop. Mahalaga ang maagang socialization upang matuto itong maging kalmado sa mga bagong tao, lugar at hayop. Kailangan din nito ng regular na exercise at owner na kayang hawakan ng isang malaki at malakas na working dog. Kapag maayos ang pagpapalaki, maaari itong maging loyal at affectionate. Pero hindi ito magandang piliin ng owner na walang karanasan o walang oras sa seryosong training. Number 10. The Strong-Willed Presa Canario. Ang Presa Canario ay isang malaki at muscular na breed mula sa Canary Islands. Ginamit ito noon sa paghawak ng mga baka at pagbabantay sa mga bukid. Dahil dito natural itong alerto, confident at maingat sa mga taong hindi nito kilala. Hindi kailangang gawing agresibo ang asong ito para maging bantay. May sarili na itong protective instinct. Ang kailangan ay turuan itong sumunod, manatiling kalmado, at tanggapin ang presensya ng visitors at ibang hayop. Dahil mabigat at malakas ito, hindi dapat umasa ang owner sa pisikal na lakas lamang para kontrolin ito. Dapat maaga pa lang ay maayos na ang leash training, socialization, at basic commands. Hindi rin tama ang paggamit ng pananakit o tinatawag na pack dominance. Maaari itong magpalala ng takot at aggression. Sa tamang owner, maaari itong maging loyal at kontrolado. Pero para sa walang karanasan, ang laki, lakas at protective nature nito ay maaring maging mahirap at mapanganib na kombinasyon. Number 9, the distrustful Fila Brasileiro. Ang Fila Brasileiro ay isang malaki at malakas na guard dog mula sa Brazil. Ginamit ito noon sa pagbabantay ng malalawak na lupain, paghahanap ng nawawalang hayop at paghawak ng mga baka. Kilala ang breed na ito sa matinding loyalty sa pamilya. Pero likas din itong maingat at hindi madaling magtiwala sa mga taong hindi nito kilala. Sa Brazil, tinatawag ang ugaling ito na ojeriza o natural na pag-iwas sa estranghero. Dahil dito hindi ito asong dapat basta lapitan o hawakan ng bisita. Maging sa dog shows, inaasahang mag-ingat ang judges sa paglapit dito. Kailangan ng fila ng maagang socialization, secure na bakuran at owner na may malawak na karanasan sa malalaking guard dogs. Hindi sapat ang pagiging mahigpit lamang. Dapat marunong ang owner magturo ng kalmado at consistent. Kapag tama ang pagpapalaki, maaari itong maging kalmado at tapat sa pamilya. Pero dahil sa laki at matinding protective instinct nito, hindi ito angkop sa karamihan ng ordinaryong tahanan. Number 8, Japan's Powerful Tosa. Ang Tosa ay isang malaking breed mula sa Japan na dating pinalaki para sa dogfighting. Nabuo ito sa pamamagitan ng paghahalo ng mga native Japanese dog at ilang malalaking breed mula sa ibang bansa. Hindi karaniwang maingay ang Tosa. Kilala ito sa pagiging kalmado, matiyaga, matapang at kontrolado ang kilos. Pero maaari itong maging dominant at hindi pala kaibigan sa ibang aso, lalo na kapag kulang sa socialization. Malaki rin ang pagkakaiba ng timbang ng bawat Tosa. Ang mga pinalaki sa Japan ay kadalasang mas magaan, habang ang ilang linya sa ibang bansa ay mas malalaki. Dahil sa kasaysayan at lakas nito, may mga bansang nagbabawal o naghihigpit sa pag-aalaga ng Tosa. Hindi ito magandang piliin ng first-time dog owner. Kailangan nito ng maagang obedience training, maayos na pakikisalamuha, at responsableng owner na kayang kontrolin ito nang hindi gumagamit ng pananakit. Hindi automatikong agresibo ang bawat Tosa. Pero kapag hindi maayos ang pagpapalaki, ang laki at lakas nito ay maaaring maging seryosong panganib. Number 7, the protective South African Boer Boel. Ang Boer Boel ay isang malaking farm dog mula sa South Africa.
Ginamit ito para bantayan ang tahanan, pamilya at mga hayop sa bukid. Kaya natural itong alerto, confident at protective sa teritoryo nito. Matalino rin ang boer-boel at kayang magdesisyon ng mabilis kapag may napansin itong kakaiba. Pero hindi ibig sabihin na dapat itong turuang umatake. Ang tunay na hamon ay ang laki at lakas nito. Kapag hindi ito marunong sumunod, mahirap itong pigilan gamit lamang ang leash o pisikal na lakas. Kailangan nitong masanay sa visitors, mga bata, ibang aso at iba't ibang lugar habang bata pa. Mahalaga rin ang tuloy-tuloy na obedience training, hindi lamang kapag papi pa ito. Sa pamilya, maaari itong maging kalmado, mapagmahal at loyal. Pero dahil territorial ito at may malakas na guarding instinct, hindi ito inirerekomenda sa baguhang owner. Number 6, the Independent Central Asian Shepherd. Ang Central Asian Shepherd na tinatawag ding alabay ay isa sa pinakamatandang livestock guardian dogs. Sa loob ng libu-libong taon, ginamit ito ng mga tao sa Central Asia para bantayan ang kanilang mga hayop laban sa predators at magnanakaw. Malaki, matibay at kayang magtrabaho sa matinding lamig o init ang breed na ito. Hindi ito tulad ng asong laging naghihintay ng utos. Pinalaki itong mag-isip at magdesisyon ng mag-isa kapag may banta sa teritoryo o mga hayop na binabantayan nito. Dahil dito, maaari itong maging tahimik ngunit sobrang mapagmatsyag. Natural din itong suspicious sa estranghero at hindi madaling tanggapin ng bagong tao sa bahay. Kailangan nito ng malawak at secure na lugar, maagang socialization, at owner na may karanasan sa independent guardian breeds. Hindi ito bagay sa maliit na apartment o sa pamilyang gusto lamang ng madaling alagaing pet. Sa tamang kapaligiran, ang alabay ay maaring maging kalmado, balanced at tapat. Pero kapag walang training at malinaw na boundaries, maaring maging mahirap kontrolin ang lakas at pagiging territorial nito. Number 5, the Massive Caucasian Shepherd. Ang Caucasian Shepherd ay isang napakalaking livestock guardian dog mula sa Caucasus region. Sa loob ng maraming taon, ginamit ito para bantayan ang mga tupa, bahay at malalawak na lupain laban sa predators at magnanakaw. Makapal ang balahibo nito dahil kailangan nitong mabuhay sa malamig at mahirap na klima sa kabundukan. Dahil sa laki at makapal na coat, mukha itong maliit na oso kapag nakita ng malapitan. Natural itong matapang, confident at protective. Kapag may nakita itong banta, kaya nitong kumilos nang hindi na naghihintay ng utos mula sa owner. Pero hindi tama ang claim na automatikong agresibo ang lahat ng Caucasian Shepherd. Ayon sa American Kennel Club, maaari itong maging mabait, loyal at mapagmahal sa sariling pamilya. Pero seryoso itong guard dog at maaring maging matindi ang reaksyon kapag may taong tingin nito ay panganib. Kaya napakahalaga ng maagang socialization. Abang papi pa lamang, kailangan na itong masanay sa visitors, ibang hayop, ingay at iba't ibang lugar. Kailangan din nito ng malawak at secure na bakuran. Hindi ito bagay sa maliit na apartment o tahanang laging maraming bisitang pumapasok nang walang maayos na introduksyon. Hindi rin mapagkakatiwalaan ang mga kumakalat na eksaktong bite force numbers nito. Ang malinaw ay napakalaki at napakalakas nitong aso. Kaya maaring malubha ang pinsala kapag hindi ito nakontrol. Sa tamang owner, maaari itong maging kalmado at maasahang bantay. Pero dahil independent, territorial at mahirap pigilan kapag nag-react, hindi ito para sa baguhan o sa taong naghahanap lamang ng ordinaryong family pet. Number 4, the powerful and independent Akita. Ang Akita ay isang malaki at matibay na aso mula sa Japan. Dati itong ginagamit sa pangangaso sa mga bundok ng Northern Japan. Kilala rin ito sa tapang, pagiging tahimik at matinding loyalty sa pamilya. Pero hindi ibig sabihin na automatikong agresibo ang lahat ng Akita. Sa katunayan ay independent sila at maaaring maging agresibo sa mga estranghero at ibang aso. Dahil malakas ang kanilang katawan, kailangang maaga pa lamang ay sanayin at masanay na sila sa iba't ibang tao, hayop at lugar. Hindi rin dapat ibigay sa batang owner ang buong responsibilidad sa ganitong kalaking aso. Kapag tama ang training at pag-aalaga, maaari silang maging kalmado at tapat na kasama. Pero kapag pinabayaan, hindi nasanay sa ibang tao, mahirap silang kontrolin dahil sa kanilang lakas. Number 3, the heavy-duty Alaskan Malamute. Ang Alaskan Malamute ay ginawa para humila ng mabibigat na kargamento sa malamig na bahagi ng Arctic. Karaniwang umaabot sa 75 hanggang 85 pounds ang timbang nito. Kilala ito sa matibay na katawan, lakas at kakayahang magtrabaho ng matagal. Hindi ito simpleng aso na kontento sa maikling lakad lamang. Kailangan nito ng regular na exercise, sapat na espasyo at mga gawaing magagamit ang lakas at isip nito. Kapag palaging nakakulong at walang ginagawa, maaari itong maging magulo, matigas ang ulo o mahirap pigilan. Mayroon din itong natural na instinct na humabol sa maliliit na hayop, kaya kailangang bantayan kapag kasama ang mas maliliit na pets. Sa tamang owner,
Ang Malamute ay maaring maging affectionate, loyal at playful. Pero dahil sa laki at lakas nito, hindi ito magandang piliin ng taong walang oras sa training at exercise. Number 2, the serious and reserved Chow Chow. Mukhang malaking teddy bear ang Chow Chow dahil sa makapal nitong balahibo na parang leon. Pero hindi ito karaniwang aso na agad lalapit at makikipaglaro sa lahat. Ang Chow Chow ay isang matandang breed mula sa China. Kilala ito sa pagiging dignified, independent, seryoso at medyo mailap sa mga taong hindi nito kilala. Hindi tama ang claim na lagi itong umaatake ng walang babala. Mas tamang sabihin na maaaring mahirap basahin ang kilos nito kapag hindi alam ng owner ang body language ng aso. Kapag hindi ito nasanay sa paghawak bagong tao at ibang hayop habang bata pa, maaari itong maging sobrang defensive. Dahil independent ito, kailangan ng patient at consistent na training. Hindi dapat sigawan, saktan o pilitin dahil maaari lamang itong lalo pang mawalan ng tiwala. Kapag maayos ang pagpapalaki, ang Chow Chow ay maaring maging tahimik, malinis at loyal sa pamilya. Number 1, the controversial Pitbull type dogs. Ang nasa number 1 ay hindi lamang iisang breed. Ang salitang Pitbull ay ginagamit bilang pangkalahatang tawag sa ilang magkakahawig na aso. Maaring kabilang dito ang American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, at ilang mixed breeds dahil dito mahirap gumawa ng eksaktong statistics. Kapag may nangyaring attack, minsan ay itsura lamang ang basehan para sabihing pitbull ang aso. Pero maaring magkamali kahit ang mga taong sanay tumingin ng breeds kapag walang pedigree o DNA test. May madilim na bahagi ang kasaysayan ng ilang ninuno ng pitbull type dogs. May mga ginamit noon sa bull baiting, isang malupit na activity kung saan pinapaharap ang aso sa toro. Nang ipagbawal iyon, ginamit naman ang ilan sa illegal dog fighting. Dahil dito may mga linya na pinili dahil sa lakas, athletic body at determination. Pero hindi ibig sabihin na automatikong gustong umatake ng tao ang bawat pitbull type dog. Marami sa kanila ang affectionate, playful, loyal at friendly kapag maayos ang pagpapalaki. Ang malaking panganib ay nangyayari kapag pinagsama ang kanilang lakas sa maling owner. Kakulangan sa training, isolation, pananakit o paggamit sa illegal fighting. May mga aso ring sadyang pinalalaki para manakot, palaging nakatali sa labas o hindi nasasanay sa ibang tao at hayop. Sa ganitong kondisyon, tumataas ang panganib ng aggression. Totoong madalas lumitaw ang pitbull type dogs sa reports ng malulubhang attacks, lalo na sa United States. Pero kailangang maging maingat sa pagbasa ng datos. Hindi palaging nakukumpirma ang breed. Hindi rin laging alam kung gaano karami ang pitbull type dogs sa isang lugar. Kaya mahirap malaman ang tunay na risk ng bawat aso. Hindi rin totoo ang paniniwalang may espesyal na laking jaw ang pitbull. Pareho pa rin ang pangunahing ayos ng panga nito sa ibang aso. Ang hindi agad pagbitiw ay maaaring dahil sa lakas, excitement, fear, training, or determination ng isang partikular na aso. May mga lugar na nagbabawal o naghihigpit sa pitbull type dogs. Pero pinagtatalunan pa rin kung epektibo ang breed bans. Maraming veterinary experts ang naniniwalang mas mahalagang tingnan ang behavior ng bawat aso at ang pananagutan ng owner kaysa pangalan lamang ng breed. Kabilang sa mas epektibong proteksyon ng secure na bakuran, leash rules, supervision sa mga bata, tamang socialization at mabilis na aksyon kapag may mapanganib ng behavior. Kaya bakit nasa number 1 ang pitbull type dogs? Hindi dahil masama ang bawat isa sa kanila. Nasa number 1 sila dahil sila ang pinaka-controversial na grupo sa usapin ng dog attacks. Malakas ang kanilang katawan, madalas silang napupunta sa irresponsible owners at lumilitaw sila sa maraming reports ng seryosong insidente. Pero hindi dapat husgahan ng isang aso gamit lamang ang hugis ng ulo o pangalan ng breed. Ang maayos na pitbull type dog ay maaaring maging mapagmahal at kontroladong pet. Ang pinabayaan, sinaktan o sadyang ginawang agresibong aso, anumang breed, ay maaaring maging panganib. Ang pagkakaiba lamang kapag malaki at muscular ang aso, mas malubha ang maaaring maging pinsala. Yan ang pinakamahalagang aral sa listahang ito. Ang mga breed na ito ay hindi ipinanganak na monsters. Karamihan sa kanila ay working dogs na ginawa para magbantay, mangaso, humila ng mabibigat na kargamento at protektahan ng tao o mga hayop. Pero dala nila ang laki, lakas, energy at instincts na kailangan sa mga trabahong yun. Kapag napunta sila sa maling owner, walang training o kulang sa socialization, maaaring maging mapanganib ang kombinasyong ito. Kaya bago kumuha ng powerful na aso, hindi sapat na magandahan lamang sa itsura. Kailangang alamin ang tunay nitong ugali, pangangailangan, lakas, gastos, at level ng training. Dahil sa huli, ang pinakamalaking epekto sa behavior ng aso ay hindi lamang ang breed nito. Malaking bahagi rin nito ang taong nagpalaki at responsable sa kanya.